Paano nga ba kung isang araw, magising tayo at natunaw na ang lahat ng yelo sa mundo dahil sa matinding pagbabago ng klima? Ano kaya ang mangyayari sa ating planeta? Tara at alamin natin. Napanood mo na ba kung paano natutunaw ang yelo sa loob ng baso na puno ng tubig? Kapansin-pansin na hindi tumataas ang antas ng tubig dahil sa natunaw na yelo. Pero kapag asin ang idinagdag, tumataas ang antas ng tubig. Ngayon, isipin natin ito sa mas malaking saklaw, ang mga glacier at yelo sa dagat. Ang ating planeta ay may 5.8 milyong square miles na natatakpan ng yelo. Kapag natunaw ang lahat ng ito, tataas ang antas ng dagat ng humigit kumulang 230 talampakan. Ito ay sapat na para takpan ang Tower Bridge sa London. Lahat ng 7 kontinente ay mababaha. Wala ng Miami, wala ng London. Mababalot ng tubig ang baybayin ng Australia, pati na rin ang 80% ng mga naninirahan dito. Mawawala rin ang Venice at Netherlands. Sa Africa naman, kahit hindi gaanong maaapektuhan ng tubig, magkakaroon ng matinding init na halos hindi na kayang tirhan ng tao. Akala mo ba'y tuluyang mabubura ang sangkatauhan? Hindi naman lahat, pero marami ang mapapahamak. Kasama ng natunaw na yelo, maglalabas ito ng carbon dioxide sa hangin. Dahil hindi magbabago ang dami ng oxygen, mahihirapan tayong huminga sa bagong mundong ito. Magbabago rin ang direksyon ng agos ng karagatan na makakaapekto sa buhay sa dagat. Maraming hayop sa dagat at polar regions ang mamamatay dahil sa biglaang pagbabago. Ang mga matitira ay mapipilitang humanap ng bagong tahanan na magdudulot ng kakulangan sa pagkain ng tao. Ang pagbabago sa agos ng dagat ay magdudulot din ng matinding pagbabago sa klima. Uulanin ang mga disyerto. Habang matutuyo ang mga lugar na dati-rati ay maraming ulan. Ito ay magdudulot ng pagkawasak ng agrikultura at malawakang kagutuman. Magbabago rin ang mga pattern ng hangin. Dahil walang yelo para mag-reflect ng sinag ng araw, mas maraming singaw ng tubig ang aangat mula sa mga karagatan na magdudulot ng mas maraming ulap sa kalangitan. Ang mga ulap ay magtitipon sa mga bundok at kalaunan ay magdudulot ng pagbaha. Ang mga bagyong nabubuo sa karagatan ay magiging mas madalas na magdudulot ng karagdagang pagbaha. Kahit ang pinakamaliit na lindol sa baybayin ay maaaring magdulot ng napakalaking tsunami. Lahat ng ito ay magdudulot ng malawakang paglikas ng mga tao na hindi kayang tugunan ng mga gobyerno. Ang mundo na kilala natin ay mawawasak. Sa kabutihang palad, hindi agad-agad natutunaw ang lahat ng yelo. Ngunit patuloy itong natutunaw dahil sa climate change. Kahit ang pinakamatandang yelo na nagtatago ng impormasyon tungkol sa klima ng Earth sa loob ng 1.5 milyong taon ay unti-unti nang nawawala. Kung patuloy tayong magpapalala ng climate change, sa loob ng 5,000 taon, maaaring mawalan ng yelo ang buong mundo. Kaya't habang may panahon pa, kumilos tayo para mapigilan ang tuluyang pagkatunaw ng yelo. Hindi pa huli ang lahat para sa ating planeta. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-follow para sa higit pang mga impormasyon at kaalaman tungkol sa ating kalikasan. Hanggang sa muli!